Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, breaking news. Vice President Sara Duterte nagalit na. Nako, grabe, ito pala ang plano, no, ni PBBM sa pagtanggal ng NEC Bistado. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bagong lahat mga karibin natin, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, yung nasa baba, Your News PH, nasa description po ang link ng kanyang video, ng kanyang channel mga kababayan, pa-support naman po. Maraming salamat, okay? At ito na mga kababayan, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council, or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Mga kabayan, trending at pinag-uusap. So yan mga karibin natin, masama ang loob ni Vice President Sara Duterte matapos tanggalin ni President Bongbong Marcos Jr. Bilang miyembro ng NEC. Nako, hindi lang po siya ang tinanggal, no? Maging yung ibang former president at ang kanyang ama na si former President Duterte ay tinanggal rin. Ano kaya ang plano ng administrasyong ito? Tara, alamin po natin. Ngayon sa mundo ng social media, ang panibagong hakbang o panggigipit ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio, kung saan ay tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council o NSC kasama ang mga dating Pangulo kabilang na si PRRD. Dahil dito naglabas na ng sama ng loob itong si VP Sara sa panibagong pag-atake ni PBBM sa kanilang pamilya. Ayon kay VP Sara, pinagpapaliwanag niya ang NSC kung bakit siya tinanggal bilang miyembro nito, gayong dapat ay kasama siya dito ayon sa saligang batasa. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Dahil dito ibinunyag naman ni So yan mga karibin natin, sabi kanina, nasa konstitusyon itong pagiging miyembro ng isang vice president, no, at saka mga former president diyan sa NSC, no? Pero bakit ang tanong, bakit nilalabag na naman ng administrasyong ito yung konstitusyon, di ba? Siguro alam naman nila yung constitution, or maybe hindi nila alam. Imposible naman. Imposible pong hindi nila alam yung constitution mga kababayan. Pero bakit ganun pa rin? Tinanggal po nila, no, yung mga dapat miyembro sana ng National Security Council, no? dating presidential advisor ni Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque ang mga posibleng dahilan ni PBBM kung bakit ginawa niya ito kay VP Sara, maging sa mga dating Pangulo na hindi niya kaalyado, kabilang na nga dito si dating Pangulong Duterte. Ayon kay Roque, posibleng maging balakid ang mga ito sa kanyang plano na pagdedeklara ng martial law. Yung pagtanggal nga doon sa mga presidente, dating presidente at kay Inday Sara, para bagang parang wala nang pakialam si Inday Sara at ang mga dating presidente kasama si Presidente Digong doon sa mga bagay-bagay na po pwedeng adviser ng National Security Council, lalong-lalo na kung merong invasion o merong rebellion na basihan para magdeklara ng martial law. So sa akin, tinanggal nila yung balakid para doon sa pagdedeklara ng martial law, kasi ngayon lahat ng mga member ng National Security Council loyal at kakampi ng presidente.
So, ibig sabihin, mga kababayan, parang konektado, no? Kasi tingnan nyo, ginugulo nila yung Pilipinas. Di ba? May mga eksena tayo dito sa Pilipinas na kung saan magulo. Like for example, impeachment, no? Siyempre magre-react diyan ang mga tao at posibleng magkagulo, 'di ba? Once na nagkagulo, mga kababayan, posible itong sinasabi ni Attorney Harry Roque, no? Pwedeng ihayag nila na magkakaroon ng martial law. Dahil nga wala nang mga miyembro na tututol doon sa national security, dahil nga mga loyal na lahat, mga tuta, mga aso na, no? Lahat ng miyembro doon sa NEC, wala nang problema. Di ba? Go na yan. Isang pindot lang, deploy agad. Di ba? Parang connected eh. Sino ba naman ang tataliwas sa opinyon ng presidente kung siya ay magdideklara ng martial law dahil sinasabi niya may banta sa ating gobyerno, kinakailangan magdeklara ng martial law. Ayon pa kay Roque is ito sa mga plano ni PBBM kung saan ay tanging mga kaalyado lang niya ang itinira bilang miyembro ng NSC at kung bakit dinoble niya ang budget ng mga kongresman at mga senador para sang ayunan siya sa kanyang mga plano at isa na nga dito ang posibleng pagdedeklara ng martial law. Dahil ang National Security Sa palagay ko, medyo medyo unbelievable. Kasi tingnan nyo, mga kabayan, kung talagang gugustuhin talaga nito. Pero hindi natin masabing this is accurate, but this is just only an opinion, mga karibin natin. What I'm trying to point out, kasi hindi coordinated, di ba? Tingnan nyo, bakit hindi niya dinagdagan yung modernization, binawasan niya pa yung budget ng armed forces? Di ba? Binawasan niya eh. If he is going to use the armed forces, mga karibin natin, dapat medyo sisip-sip ako dito sa mga armed forces na ito. But then again, wala tayong magagawa kasi nga po, ang armed forces, ang AFP, mga karibin natin, is very loyal, no? Sa sinumpaan nilang tungkulin, wherein susunod po sila sa kanilang commander-in-chief, di ba? Whatever it takes. Maybe confident po si former president President Bongbong Marcos Jr., no? Kaya hindi niya naginalaw yung budget or binawasan pa yung budget sa AFP. Maybe confident po siya na talagang susunod sa kanya lahat, no? Ang problema kung hindi sumunod. Di ba? Ang problema kung hindi sumunod sa iyo, ikaw ba naman tanggalan pa yung modernization budget nila? Baka hindi yan sumunod sa iyo, PBBM, di ba? Well, everything is possible and impossible. Depende lang po yan sa kanila. Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre lahat sila mag-a-advise, sige, mag-impose ka ng martial law. Now, ang tanong, legal ba yan? Sa tingin ko, hindi. Pero dyan papasok kung bakit dinoble ng presidente ngayon ang budget ng Kongreso at ng Senado. Di ba? Tinaasan ng halos sa doble ang budget ng Kamara at saka ang Senador. Pagkatapos, binigyan pa na sang katutak na akap na sila lang ang magdi-distribute, no? Hindi gaya ng mga AICs at saka mga tupad na in coordination with the SWD and DOLE. Well, iyan yung dahilan kasi sa tingin ko, kapag magma-martial law ang presidente, sinong tututol dyan? Samdamukal na kwarta ang binigay nila ngayon sa mga senatong at sa mga congressman, di ba? Doesn't it make sense? Mantakin mo, yung pagtaas ng budget ng Kongreso, mas mataas pa dun sa hiningi ng presidente mismo para sa Kongreso. Samantala, nagkomento naman at nagbahagi ng papuri itong retired general na si General Macanas sa naging karanasan niya sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, kung saan ay hindi niya ginawa ang anumang pag-atake sa kanyang bisi noon na si Leni Robredo. Ito ay sa kabila ng matinding alitan nilang dalawa. Ayon kay dating Pangulong Duterte, hindi dapat tanggalin si VP Leni Robredo at dapat tapusin niya ang kanyang termino dahil ibinuto siya ng taong bayan.
nung nagkaroon ng Marawi Seeds noong 2017, maalala ko, ang Pangulong Duterte nag-convince siya ng National Security Council. Tinawag niya ang mga former presidents. At nandun si BP Leni. Magkatabi ang Pangulong Duterte at ang BP Leni. So, kahit magka-away sila sa politika, kasi binabatikos ni BP Leni ang mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Kailangan Pangulong Duterte, wala, that's normal. Hindi niya tinanggal ang BP Leni. Yun nga, may mga Kasi nga po mga kabayan, no? Attorney po, abogado po ang ating dating President Duterte. He knows what is in the Constitution. And the Constitution said that Vice President and former presidents must be part of the National Security Council. Diba? Ewan ko lang kasi ngayon yung ano natin, yung presidente natin hindi naman attorney, maybe she don't know. Or nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan lang. Bakit? Bakit ko nasabi mga kabayan? Kasi eto, mga attorney po yung nakapaligid sa kanya eh. Di ba? Yung mga legal counsel niya. Oh. Mga attorney po yan. Kung hindi attorney, may kakayahang mag-isip na within the pressure, di ba? At saka, siguro ko, full of knowledge na po ang taong yan, kahit hindi attorney, nasa legal counsel niya. Well, anyway, pag sinabi natin legal counsel, it's all about attorney, di ba? It's about law, di ba? Kaya hindi ako naniniwalang hindi po nila alam, mga kababayan, itong nasa Constitution. Hindi lang natin alam kung bakit nila ginawa ito. Maaaring gumaganti sila sa mga Duterte. Gumaganti po sila. Dahil hindi nila kinakaya sa santong paspasan, no? Dito naman sila, ibang strategy naman po. Akala nyo ba maano nyo yung mga Duterte, masisindak ninyo sa mga ganyang pagtatanggal-tanggal, no? Sa mga kung ano-ano dyan. Hindi nyo po kasi, ano yan may disiplina po, disiplina. Diba yung iba magagalit na dyan, talagang bibirahin na kayo. Ito, nagsasalita lang. Because they are disciplined person, mga kababayan. mga panawagan noon, mga kongresista na loyal pa, diehard pa kay President Duterte. Nung binabatikos na ni BP Leni ang administrasyon ni Duterte, PRRD, yung yung initiative noon na gusto na nilang i-impeach si BP Leni. But very decisive ang Pangulong Duterte. Sabi niya, no way! Let her finish her term. Binotohan siya ng taong bayan, dapat tapusin niya yung kanyang termino. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo na tanggalin si BP Sara at mga dating Pangulo bilang miyembro ng NSC? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang nahong balita. Maraming pong salamat. Suspicious yung timing ng pag-reorganize ng National Security Council na tinanggal ang Vice President at sa kasaysayan natin palagi naman kasama talaga ang Vice President at saka ang mga dating presidente doon sa membership ng National Security Council. Now, alam mo kasi yan ay advisory body, no? Pero importante ang trabaho ng National Security Council kasi yung National Security, dalawa yan, no? Banta na nanggagaling sa labas at kapag merong nanlusob, yan ay invasion at banta na nanggagaling sa loob, no? Yung gusto magpatumba ng gobyerno gaya ginagawa ng CPP-NPA sa napakatagal na panahon na o rebellion. Now, yung invasion at rebellion, yan ay isang bagay na binibigyan ng advice ng National Security Council ang presidente, no? So nakapagtataka talaga bakit tinanggal si VP Sara, si dating presidente Rodrigo Roa Duterte at si Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada dun sa advisory body na magbibigay advice sa presidente kung mayroong banta sa Republika na galing sa labas, na invasion o galing sa loob na rebellion. Now, ano ba yung importansya ng invasion at rebellion?
Well, sa ating saligang batas kasi, naalala nyo naman, ang 1987 Constitution yan na isang reaksyon doon sa diktadorya ng Marcos Sr. No? Kaya ginawa nila ng paraan na hindi mauulit muli yung ginawa ni Marcos Sr. noong 1972. Yung mga bata pa na hindi pa sinisilang ng mga panahon na yon, nung nagkaroon ng Declaration of Martial Law, pinadlak ang Kongreso at binuwag ang Kongreso. Si Marcos Sr. ang gumagawa ng mga batas at pinakulong lahat ng kalaban ng gobyerno. At linimitahan ang kalayaan ng malayang pananalita. No? So in other words, nagkaroon ng diktadurya. At ang diktaturya niyan ay umabot ng hanggang 20 taon, no? 20 years. So ang mga gaya ko na lumaki sa martial law, abay, kumakanta kami na, may bagong silang, may bago ng... So yan mga kabayan, kung yan po ang plano ng ating President Bongbong Marcos Jr. to extend his term up to 20 years, 21 years, nako, mukhang hindi na po, no? I mean, it's so impossible. Ngayon mga kababayan, imposible po yan, no? Kasi nung una nangyari na yan, pero 'di ba? Maraming tumutol kaya nga po nagkaroon ng ng change of na-impeach, no? Nasibak. Okay? So, kaya mga karibyo natin, do you believe that it is possible ngayong araw, ngayong panahong ito? No, sa panahon siguro nila kasi hindi pa uso ang social media. They can control, no? They can control the information going in and going out. Pero ngayon, labas-pasok na po ang mga impormasyon through internet. Kaya I think malabo pong mangyari yan, no? Marami po ang magre-react at maybe marami po ang talagang nako, hindi na lang natin maisip kung ano mangyayari, diba? Pero kung yan ang gusto nilang gawin, well, wala rin naman tayong magagawa. Hindi try nila para matry din nila yung taong bayan. Diba? Try nila tapos subukan nila yung taong bayan kung kaya nila. Diba? Kung makakaya pa ng taong bayan na gano'n ang gawin sa ating bansang mahal na Pilipinas, no? Well, it's up to them. No? Basta tayo, suporta lang tayo kung saan po yung talagang ako naman mga kababayan, hindi ko kayo pinipigilan na suportahan po sila. Kung sa tingin nyo po tama sila, suportahan nyo po. Pero kung sa tingin nyo po ay hindi sila tama, huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingihan. No? Maging maging totoo lang mga kababayan. Okay? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Mga kababayan, please don't forget to subscribe dito po sa ating kaibigan, si Your News PH. Yan, nasa description po ang kanyang link ng kanyang channel. Please subscribe and support. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.